Natapos na ang filing of Certificate of Candidacy. Kompleto na ang mga gustong magkakandidato at yan ay sasalain pa ng COMELEC, tatanggalin ang mga tinatawag na nuisance candidates at pagkatapos ay magiging final ang listahan ng mga kandidato at sa isang taon, May 19, nasa mga butante na ang pagpapasya kung sino sa mga kandidato ang kanilang ihahalal. At bawat bagong halalan, may pangakong panimula para sa lipunan at dyan ang mga pangako ng mga politiko at kung paniniwalaan sila ay isipin mong kapag nailuklok na sila sa pwesto bago na ang lipunan. Ngunit tuwi na tayo ay nadidismaya sa nangyayari sapagkat kadalasan nabibigo tayo sa halip na pagbabago ay umiiral at nagpapatuloy lamang ang lumang sistema. Sa kasaysayan ng Biblia, may iba't ibang panimula rin na naganap at kapag may panimula, laging may totoong pagbabago. At isa sa mga maagang panimula sa kasaysayan ng Biblia ay sa serye na ating tatapusin sa linggong ito. Mulit-muli sa serye ng mga araw ni Noe ay aking idiniin na tinatanggap natin ito na isang totoong kasaysayan. Hindi ito alamat, hindi ito isang katang-isip, hindi ito simbolo. Si Jesus mismo ay tinanggap ito na totoong kasaysayan at kung ikaw ay tagasunod ni Jesucristo na siya'y Panginoon mo, tatanggapin mo rin ang salaysay tungkol sa mga araw ni Noe na totoong nangyari. At ang isang mahalaga sa pangyayaring ito ay dito natin makikita sa unang pagkakataon ang paggamit ng salitang biyaya. Ang biyaya ay nagbukod kay Noe, nasa konteksto ng makasalanang mundo. At dito natin nakikitang kumikilos ang biyaya ng Diyos. Si Noe ay hindi naiiba sa makasalanang mundo, ngunit sa biyaya ng Diyos, siya ay ibinukod. At ganyan pa rin ang ginagawa ng biyaya sa ating panahon. At hindi lamang yan, hindi komot si Noe ay ibinukod, ay walang pakialam ang Diyos sa ibang sangkatauhan. Sa halip, sila'y binigyan ng palugit. At ang palugit, napakahaba nga, 120 taon. Hindi ito edad na tumutukoy sa mga tao, kung hindi ang kanilang taong nalalabi bago dumating ang hatol ng Diyos. At doon sa kabila ng napakahabang pagkakataong ibinigay, ay ito'y binaliwala at dumating ang hatol ng Diyos. Ang inaksayang pagkakataon ay naging saksi sa katarungan ng hatol ng Diyos. At nakita natin na ang tanging naligtas ay ang mga tumanggap ng alok ng kaligtasan na nandoon sa daong na ipinagawa kay Noe. 8 tao lamang ang naligtas, ngunit makikita natin doon na maliban na tanggapin ang alok ng kaligtasan ng Diyos at ngayon ay kay Jesucristo, walang kaligtasan ang sinuman. At dapat natin tingnan ang alok ng kaligtasan noong nakaraang linggo, pinag-aralan natin ang daong mismo ay hindi masikip gaya ng nakikita natin sa mga coloring book na parang nagsisiksikan. Hindi po. Ang daong na ipinagawa kay Noe ay napakaluwag, napakalaki, kasya ang lahat at lahat nga'y inaanyayahan. Kung sakali mang buong sangkatauhan ay talagang tinanggap ang alok ng kaligtasan, magkakasya sila sa daong kasama na mga hayop na ipinapasok kay Noe sa daong. Ngunit ang nangyari nga ay hindi tinanggap ito ng nakararami sa sangkatauhan. At kung sapat ang daong, mas sapat ang kaligtasan na alok ng ating Panginoong Hesukristo. Mahigit kumulang 1 taon na namalagi sa daong ang 8 katao at ang mga kasama nilang hayop, ngunit sa kahulihan, sila'y pinalabas ng Diyos nang humupa na ang baha. At dito natin makikita ang bagong panimula ng mundo. Anya ko kayong buksan ang inyong mga Biblia sa Genesis, kabanatang 8, mula 20 at ituloy natin hanggang kabanatang 9, talatang 7. Genesis 8:20 to chapter 9, verse 7. At pagkatapos ay lulundag tayo sa bagong tipan sa unang Pedro, kabanatang 3. Una ay sa Genesis, kabanatang 8, mula 20
hanggang 9, talatang 7. Ipinagtayo ni Noe ng isang dambana ang Panginoon, kumuha siya sa lahat ng malinis na hayop at sa lahat na malinis na ibon at nag-alay ng mga handog na susunugin sa dambana. At sinamyo ng Panginoon ang masarap na amoy at sinabi ng Panginoon sa kanyang puso, hindi ko na muling susumpain ang lupa dahil sa tao, sapagkat ang haka ng puso ng tao ay masama mula sa kanyang pagkabata. Hindi ko na rin muling lilipulin ang lahat ng nabubuhay na gaya ng aking ginawa, habang ang lupa ay nananatili, ang paghahasik at pag-aani, ang tag-init at taglamig, ang araw at gabi ay hindi hihinto. Kabanatang 9, unang talata. Binasbasan ng Diyos si Noe at ang kanyang mga anak at sa kanila'y sinabi, kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami at inyong punuin ang lupa. Ang takot at sindak sa inyo ay darating sa bawat hayop sa lupa, sa bawat ibon sa impapawid, sa lahat ng gumagapang sa lupa at sa lahat ng isda sa dagat. Sila ay ibinibigay sa inyong kamay. Bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo. At kung paanong ibinigay ko sa inyo ang mga luntiang halaman, ibinibigay ko sa inyo ang lahat ng mga bagay. Ngunit huwag ninyong kakainin ng laman na kasama ang buhay nito, ito ay ang kanyang dugo. At tiyak na aking hihinga ng sulit ang umutang sa inyong dugo. Aking hihingin ito sa bawat hayop at sa mga tao, bawat isa para sa dugo ng iba. Hihingan ko ng sulit ang umutang sa buhay ng tao. Sino mang magpadanak ng dugo ng tao, ang dugo ng taong iyon ay pinapapadanakin ng ibang tao, sapagkat nilalang ang tao sa larawan ng Diyos. At kayo'y magkakaroon ng mga anak at magpakarami, magbunga kayo ng sagana sa lupa, at magpakarami kayo roon. Lumundag po tayo sa bagong tipan sa unang Pedro, kabanatang 3, ating basahin ang 20 hanggang 22. Unang Pedro 3, 20 hanggang 22. Nanoon ay mga suwail ng ang Diyos ay matyagang naghintay noong mga araw ni Noe, habang ginagawa ang daong na noon ay kakaunti, sa makatuwid ay 8 kaluluwa ang naligtas sa pamamagitan ng tubig. At ang bautismo na siyang kalarawan nito ang nagliligtas sa inyo ngayon, hindi sa pag-alis ng karumihan ng laman, kundi bilang paghiling sa Diyos ng isang malinis na budhi sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, na umakyat sa langit at nasa kanan ng Diyos, na ipinasakop sa Kanya ang mga anghel, ang mga kapamahalaan, at ang mga kapangyarihan. Dito'y makikita natin na nang humupa na ang baha na nagpalubog sa buong mundo, lumabas na sa daong sila Noe at ang kanyang pamilya, at ang sumunod na kaganapan ay tinatawag sa Biblia na pakikipagtipan kay Noe. Ito ang ikalawang pagkakataon pa lamang na ang Diyos ay makikipagtipan sa tao. Ang unang pagkakataon ay nang mahulog si Adan mula sa kanyang kalagayan sa Eden, nahulog siya sa kasalanan, at ang Diyos ay nangako bilang pakikipagtipan na mula sa anak ng babae ay darating ang isang dudurog sa ulo ng binhi ng ahas. Yun ang unang pagkakataon ng pakikipagtipan. Narito ang ikalawang pagkakataon ng pakikipagtipan ng Diyos. At ang laman ng tipan ay pangako ng pag-iingat sa buong mundo hanggang maganap ang layon ng Diyos. Tandaan natin, sa tipan niya kay Adan, ipinahayag ng Diyos ang kanyang layunin na darating ang panahong dudurugin niya ang lahat ng ugat ng kasamaan, mawawala ang kasamaan. Yan ang pinaka-ultimong layunin ng Diyos. Ngunit habang hindi ito natutupad, narito ang isa pang pangako ng tipan, hindi mawawala ang mundo, mananatili ang mundo, ang kasaysayan, hanggang sa matupad ang layunin ng Diyos sa kanyang tipan. Ang mensahe na aking gustong gawing konklusyon sa ating pag-aaral sa mga araw ni Noe ay ito: iingatan ng Diyos ang mundo hanggang sa katapusan sa gitna ng pag-iral ng kasalanan. Iingatan ng Diyos ang mundo hanggang sa katapusan
sa gitna ng pag-iral ng kasalanan. Sapagkat makikita natin, Diyos mismo ang nagsabi, ganoon pa rin ang tao sa kanyang kasalanan, hindi nawala ang kasalanan, ngunit isang kauna-unahang kaganapan sa pagkahulog, isang unang kaganapan pagkatapos ng baha, ay si Noe mismo nahulog sa kasalanan. Ang kanyang mga anak, lalo si Ham, ay nahulog sa kasalanan. Kaya hindi nawala ang kasalanan, ngunit ngayon ang pangako ng Diyos, sa kabila ng pag-iral ng kasalanan, hindi mawawala ang mundo hanggang sa ito ay ganapin ng Diyos ang kanyang layon. Paano mangyayari na iingatan ng mundo? May binanggit dito na dalawang paraan. Una, tinutustusan ang paggulong ng kalikasan. Tinutustusan ng Diyos ang paggulong ng kalikasan. At ikalawa, pinipigilan na malubos ang kasalanan. Pinipigilan na malubos ang kasalanan. Kaya sa dalawang paraan na yan, hindi mawawala ang mundo hanggang matapos ang layo ng Diyos. Unang-una, tinutustusan ang paggulong ng kalikasan. Ito ang pinakalaman ng tipan. Ang mga salita ng Diyos ay hindi ko muling lilipulin ang lahat ng nabubuhay na gaya ng aking ginawa, habang ang lupa ay nananatili, ang paghasik at pag-aani, ang tag-init at taglamig, ang araw at gabi ay hindi hihinto. Sa makatuwid, lahat ng natural cycle, lahat ng paggulong sa kalikasan, ang pagpapalit ng mga panahon, ang ginagawa ng tao na magtanim at ingatan ng kanyang tanim at siya'y mag-ani ng kanyang aanihin sa kanyang itinanim, magpapatuloy ang mga bagay na iyan. At pati ang mabilis na paggulong ng kalikasan na araw-araw natin nakikita, araw-gabi, ang sabi ng Panginoon, yan ay magpapatuloy. Ipinapangako ng tipan ng Panginoon kay Noe, walang gugunaw sa mundo hanggang sa maganap ang layon ng Diyos. Alam niyo, mula pa ng sinauna, sari-sari na mga pananaw kung paano magugunaw ang mundo. At hanggang sa ating panahon, iba-iba ang teorya ng mga tao. Karaniwan sa kanila, iniisip na magugunaw ang mundo dahil sa gawa ng tao. Lalo noong Cold War na matindi pa ang labanan ng US at Russia, ay nandoon ang matinding paniniwala na malapit na ang mundo sa pagkagunaw kapag sumiklab ang nuclear war at kapag sumabog na ang kanilang mga nuclear bombs, ay tiyak na gugunawin ang mundo. Gawa ng tao yan. At hanggang ngayon, sari-sari ang mga paniniwala. Nandiyan ang paniniwala na may mangyayari sa kalikasan at dahil sa mga pagkasira ng kalikasan ay magugunaw ang mundo. Nandiyan ang tinatawag na global warming at iniisip na ito ang siyang gugunaw din sa mundo. Gusto ko pong liwanagin, hindi ko minamaliit ang mga scientific data sa climate change. Ako ay naniniwala dyan. May responsibilidad tayo na pangalagaan ang kalikasan. Pigilin natin ang anumang tutungo sa kasiraan nito at bilang iglesia, tayo man ay umaangkin ang ating responsibilidad sa ating ministeryo ng pangalaga sa ating kalikasan. Ngunit, ang gusto kong liwanagin, hindi ako naniniwala at hindi itinuturo ng Biblia na magugunaw ang mundo ng dahil sa gawa ng tao. Yan man ay sa kalikasan, yan man ay sa mga digmaan o ano pa mang mga teorya na siyang gugunaw sa mundo, ang pangako ng Diyos, hindi ito mangyayari. Magpapatuloy ang paggulong ng kalikasan sa buhay ng tao at sa tuwing makikita mo ang bahaghari, ito ang ginamit ng Diyos na pagpapaalala na hindi niya gugunawin ang mundo. Tandaan natin, unang pag-ulan ang nangyari sa mga araw ni Noe. Kaya't unang bahaghari din ito. Naalam ko ang mga dahilan scientifically na merong bahaghari. Ngunit ang punto ay nangyari ito upang ipakita ng Diyos at bilang pagpapaalala na magpapatuloy ang paggulong ng kalikasan. At ito'y tumutugma sa turo ng bagong tipan. Ang pangakong kahihinatnan ng kalikasan
ayon sa bagong tipan ay katubusan sa huling araw, hindi pagkagunaw. Kasama ang mga matuwid, tutubusin ang sangnilikha. Yan ang pangako ng Roma 8:21. Ang sabi ni Pablo, ang sangnilikha naman ay mapapalaya mula sa pagkaalipin, sa kabulukan tungo sa kalayaan ng kalwalatian ng mga anak ng Diyos. Tandaan natin ang mamanahin natin sa pangwakas na kalagayan ng matuwid ay langit at lupa. Langit at mundo, heaven and earth. Malimit at matagal na panahon kapag iniisip ang mangyayari pagkatapos ng buhay na ito, langit lang lagi. Hindi po ganyan ang pangako ng salita ng Diyos. Ang pangako ng salita ng Diyos ay langit at mundo ang mamanahin ng mga matuwid. Diyan tayo ilalagay ng Diyos. At gaya na huwag mong ituring ang kaligtasan na pangkaluluwa lang, kundi may darating na ang katawan ay bubuhayin, ang kaligtasang pangwakas, panghuli, ay hindi lang sa langit, kundi sa buong mundo. Kung ano ang layunin ng Diyos sa kalikasan, nang likhain niya ito bago ang pagkahulog sa kasalanan, ganito ang kanyang ipapanumbalik. Kaya nga lagi kong sinasabi, the final state is Eden and more. Ang pinakahuling kalagayan ay katulad ng Eden at mas marami pang karagdagan ng dahil kay Hesukristo. At hindi magugunaw, ngunit sa kabilang panig, hindi dahil wala kang takot na mawasak ang kalikasan, ay iwawalang bahala mo na may katapusan ito at ang katapusan ay paghatol ng Diyos. Mga 2 at 3 araw ang nakaraan, nagkaroon ng demolition sa tabi lang ng aking office dyan sa Cubao. At ang mga taong yun ay binalaan na ng binalaan ng pamahalaan ng ilang taon. Siguro hindi sila nawasak ng bagyo, hindi sila nawasak ng kalamidad at hindi na nila inisip na mangyayari isang araw talagang darating ang mga ahensya ng pamahalaan at sila'y ide-demolish at nangyari itong nakarang ilang araw. Ganyan ang mundo. Hindi mawawasak ng mga kalikasan at ng ibang mga gawa ng tao. Huwag mong gamitin para isiping walang katapusan. May katapusan, pero hindi tao ang tatapos niyan. Ang Diyos. At siniguro niya, magpapatuloy ang kalikasan hanggang maganap niya ang kanyang layunin. Ang isang ibig sabihin nito sapagkat siniguro yan ng Diyos, ang hamon nito sa atin ay kilalanin mo at hangaan ang pagkilos ng Diyos sa kalikasan. Kumikilos ang Diyos sa kalikasan. Hindi siya nanonood lang, hindi siya pagkatapos niyang gawin ay pinabayaan niya at kumikilos na sa kanyang sarili. Hindi ganyan ang turo ng salita ng Diyos. Ang akala ng iba ay parang katulad ng taong gumawa ng orasan at pagkatapos niyang magawa ay iniwanan na lang niya at kumikilos na ito sa kanyang sarili. Hindi makina ang kalikasan. Ang turo ng salita ng Diyos, naroon ang kamay ng Diyos sa pagpapatuloy, sa pagtutustos ng mga nangyayari sa kalikasan. At isa ito sa dapat nating hangaan. Ang sabi ng mga awit sa awit 135, talatang 6 at 7, ginagawa ng Panginoon anumang kanyang kinalulugdan sa langit at lupa, sa mga dagat at sa lahat ng mga kalaliman. Siya ang nagpapataas ng mga ulap sa mga dulo ng daigdig, na gumagawa ng mga kidlat para sa ulan, at inilalabas ang hangin mula sa kanyang mga kamalig. Sabihin natin ito'y matulain, it is poetic. Gayunpaman, ang tinuturo nito ay hindi nanonood ang Diyos sa mga nangyayari sa kalikasan. Pinapagalaw niya. Siya ang kamay niya ang tumutustos sa mga nangyayari sa kalikasan. Nakalulungkot, marami ang magaling sa kanilang pag-aaral ng kalikasan, ngunit tinatanggihan ang papel ng Diyos. Ako'y may subscription ng leading
journal sa Amerika na Scientific American, at magaganda ang kanyang mga article sa siyensya, sa kalikasan, but meron siyang patakaran na wala sa kanyang mga manunulat ang naniniwala sa creation. Minsang may lumabas na ganyan sa kanyang manunulat, tinanggal. Ayaw nila na ang Diyos ay may papel sa kalikasang bihasa sila sa kanilang kaalaman. Nakalulungkot yan. Hindi ganyan ang pananaw ng Kristiyano. Ang Kristiyano kapag tumingin sa kalikasan, maaring may kaalaman siya sa siyensya at dapat niyang paunlarin ang kaalaman sa siyensya, ngunit hindi siya titingin sa kalikasan at ang tanging makikita lamang niya ay mga batas na kumikilo sa kalikasan at wala siyang paningin sa kamay ng Diyos sa pagkilos ng kalikasan. At isa ang kalikasan sa dapat tumulong sa ating pagsamba sa Diyos. Makita natin ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang karunungan. Ito rin ang ginawa ng mga awit sa awit 104. Matapos niyang tingnan ng iba't ibang mga bahagi ng kalikasan hanggang sa tao, at siya'y nagsabi sa talatang 24, O Panginoon, napakarami ng iyong mga gawa, sa karunungan ay ginawa mo silang lahat. Hindi ka ba nagkaroon ng ganyang damdamin ang tinitingnan mo ang mga nangyayari sa kalikasan, sa kalaliman, sa lupa, sa kalawakan? Hindi ka ba humangan? Napakaganda nito, napakaayos. There is order, there is wisdom. At yan ang tutulong sa ating pagsamba. At nabanggit nga ang awit ni Isaac Watts na sinalin mula sa I Sing the Almighty Power of God. Nakikita niya sa ulap, nakikita niya sa bagyo, nakikita niya sa lahat ng mga nangyayari sa kalikasan. Napakalungkot kung dinaraanan tayo ng mga kilos ng kalikasan at pinanonood lang natin ng walang paghanga. Ganyan, sinisiguro ng Diyos na matutupad ang tipan niya kay Noe na hindi magugunaw ang mundo, tinustustusan niya ang paggulong ng kalikasan, ngunit sa mundo ng tao may ginagawa rin siya. Ikalawa ay pinipigilan na malubos ang kasalanan. Ang panimula kay Noe ay hindi ang pinakahuling panimula, kaya meron pa rin kasalanan. Hindi na natin binasa kung paano nagkasala si Noe na walang kontrol sa kanyang paglalasing. At dahil sa kanyang kalasingan, nakatulog siya ng walang damit at siya'y naging okasyon para sa kasalanan ng kanyang anak na si Ham. Ganito pa rin ang mundo natin ngayon. Patuloy ang pag-iral ng kasalanan maging ng mga alagad. Ngunit anong pinapakita rito ng Diyos? Mananatili ang kasalanan ng mundo, ngunit hindi mananaig sa layo ng Diyos. Yan ang laman ng tipan. May inilagay na pag-aayos ang Diyos upang ang kasalanan ng sangkatauhan ay hindi malubos. At ito ang pagpapairal ng katarungan sa lipunan. Itinakda ng Diyos ang paggawad ng parusa sa nagkakasala. Nakita natin, nabasa natin ang mga salitang, sino mang magpadanak ng dugo ng tao, ang dugo ng taong iyon ay padadanakin ng ibang tao sapagkat nilalang ang tao sa larawan ng Diyos. Tumutukoy sa gawa ng pagpatay. Ang sino mang papatay na hindi makatarungan, may katarungang igagawad sa kanya at ang katarungang hinihingi ay kamatayan. I believe in capital punishment, lalo sa mamamatay tao. At ito ang isang sanhi ng paglaganap ng karahasan sa lipunan ay masyadong lumambot ang maraming pamahalaan sa paggawad ng parusa. Isang bagay ito na isaalang-alang natin sa pagtimbang ng anumang pamahalaan o sino mang mamumuno. Siya ba ay nagpapanukal at humahawak sa pag-iral ng katarungan? Sa bagong tipan, may idinagdag si Pedro sa ating binasa na hinango niya sa mga araw ni Noe
At ito ang mensahe ng Ebanghelyo. May sinabi siya na katulad na naligtas ang 8 tao mula sa daong sa pamamagitan ng tubig, may sinabi siyang gayon ang inilalarawan ng bautismo. Gusto kong liwanagin, hindi niya sinasabi na ang bautismo ay sangkap ng kaligtasan. Hindi niya tinuturo na ang bautismo ay nakapagliligtas, kundi ito ay larawan ng pagliligtas ng Diyos. At paano ang pagkakatulad? Ang tubig na nagligtas kay Noe at sa kanyang pamilya ay siyang tubig na humatol sa sangkatauhan. Ganyan ang bautismo. Ang bautismo ay larawan ng kamatayan at pagkabuhay ni Jesus na siyang kaligtasan natin, ngunit ito'y sa pamamagitan ng hatol. Si Jesus ang hinatulan upang tayo ay maligtas. At bawat bautismo na ginagawa natin ay nagsusumigaw sa mundo na ito ang ginawa ni Jesus sa taong ito, na siya'y inilakip sa kanyang kamatayan at iniahon sa panibagong buhay sapagkat si Jesus ang hinatulan para sa kanya upang wag na siyang mahatulan. Ganyan ang kaligtasan, kaibigan. Kung wala ka pang kaligtasan kay Jesucristo at inaasahan mo ito sa iyong simbahan o sa iyong relihiyon o sa iyong moralidad o sa iba pang mga paraan, walang kaligtasan doon sapagkat ang tanging kaligtasan ay ang magliligtas sa iyo sa hatol ng Diyos at ang tanging tumanggap ng hatol ng Diyos bilang kahalili ay si Jesucristo lamang. Yan ang ipinapahayag ng bautismo. Hindi mo maaring tanggihan ang bautismo kung sinasabi mong ikaw ay ligtas. Kung tunay kang na kay Jesucristo, magsusumikap ka't buong kagalakan na yayakapin mo ang tungkulin na magpabautismo sapagkat ipinapahayag nito na ikaw ay kalakip ni Jesucristo sa kanyang kamatayan. At dito nga, higit sa mahalagang panimula o higit na mahalagang panimula ang nangyari nang dahil sa kamatayan at pagkabuhay ni Jesus. Ito na ang pinakaultimong panimula bago ang kawakasan. Wala nang muling panimula. Ang pinakahuling panimula ay ang pagdating ni Jesucristo sa kanyang kamatayan at pagkabuhay. Nagsimula ang tinatawag sa bagong tipan na mga huling araw. Hinihintay na lang ang huling araw ng mga huling araw. Yan ang ikalawang pagparito ni Jesucristo. Kung maganda ang nangyari sa maagang panimula sa mga araw ni Noe, yan ay anino lamang ng pinakamagandang panimula sa kamatayan at pagkabuhay ni Jesus. Bahagi ka ba ng panimulang yan? O nagpapatuloy ka ba sa lumang mundo, sa lumang pamumuhay ng kasalanan? At pangako ng Diyos na maiingatan niya ang mundo hanggang maganap ang kanyang layunin. Kahit pa maraming kasalanan na sumisira, hindi nito wawasakin ang mundo. Nakikita natin may mga tao na talagang maingat sa kanilang bahay at ginagawa nila ang magagawa para anuman ang sumisira sa kanilang bahay ay hindi malubos. Nagpapaspray sila against termites at iba pang mga paraan. At minsan humahanga tayo sa mga lumang bahay, mga bahay Kastila na nandyan pa rin, nakatayo pa rin. Patutuo ng pag-iingat ng may-ari. May ingatan ba ng may-ari ng isang pansamantalang bahay, ang sarili niyang bahay at hindi kayang ingatan ng Diyos ang mundo kahit pa may anay ng kasalanan, iingatan niya ito at siniguro niyang kahit may kasalanan, hindi malulubos. May pangako ito sa atin bilang iglesia. Manalig tayo sa tagumpay ng biyaya sa kasalanan. Mananaig balang araw ang biyaya sa kasalanan. Maring sa panahon natin, parang natatabunan ang biyaya, umiiral ang kasalanan, at madaling bumigay sa panlulumo.
Ngunit ang tipan ng Diyos kay Noe ay nangangako na ipagpapatuloy ang gawa ng biyaya. Hindi ito titigil kahit pamalakas pa ang pagsalungat ng kasalanan at hindi malulubos ang kasalanan. Habang narito ang biyaya, pasidhiin mo ang damdamin sa palugit ng biyaya kung hindi ka pa lumalapit kay Jesucristo. Kasama sa biyaya ng Diyos na may palugit pa sa mga hindi nananampalataya. Uuwi ka ba ngayon na muli wala pa rin nangyari sa iyong buhay at hindi pa rin nagpasakop sa Panginoong Hesukristo? Hinahamon kita na lumapit ngayon kay Hesukristo. At tayong iglesia, kagaya ni Noe, na tinuring na isang mangangaral ng katuwiran, ito ang ating panawagan. At babala rin na kahit ang isang Noe ay nahulog sa kasalanan, ganun ang hinaharap maging ng mga alagad. Anumang sandali, maring kahulugan natin ang kasalanan kung tayo ay walang ingat na nangyari kay Noe. Ngunit ang mga aral nito ay kahit nandyan ang kasalanan, magpapatuloy ang layo ng Diyos at ang biyaya ng Diyos ay mananaig. Kung may ginagawa ka ngayon para sa biyaya ng Diyos, sa pangangaral, sa pamumuhay ng matuwid at patotoo na makapagbibigay luwalhati sa Diyos, huwag mong isipin na yan ay nawawala. Nakikita yan ng Diyos at iniingatan niya at balang araw yan ay mananaig. Darating ang panahon sa ikalawang pagparito ni Jesucristo na magkakaroon ng bagong panimula at ang pangako ng pahayag 11, 15, ang mga kaharian ng tao ay magiging kaharian ni Jesucristo. Ngayon ay nag-uumpugan pa't naglalabanan ng dalawang kaharian, ng tao, ng kasalanan at ng Diyos kay Kristo. Ngunit darating ang araw, sasakupin ng kaharian ni Jesucristo ang sangkatauhan. At ang iglesia ang nagpapatuloy ng simulain ang kaharian ni Jesucristo ngayon bilang iglesia. Mga kapatid, magpakatapat tayo, maniwala tayo sa biyaya ng Diyos. Isa pang kilalang himnista ay si John Newton, ang mayakda ng isa sa pinakapopular na Amazing Grace. At ang buhay niya ay patutuo ng kamanghamanghang biyaya kung paano ang isang mangangalakal ng alipin na kumukuha ng mga alipin sa Africa para ipagbili sa Amerika at sa Europa, ngunit isang araw ay binago ng biyaya ng Diyos. At naging isa sa mga kapanalig ni William Wilberforce upang labanan ang sistema ng pag-aalipin. Yan ang ginagawa ng biyaya. Nakakakita tayo ngayon ng pananaig sa mga individual, sa mga iglesia. Ngunit balang araw, ang pananaig na yan ay pangmundo. Yan ang pangako kay Noe. At kung dakila ang pangakong yan sa mga araw ni Noe, nakikita natin ang lalong katuparan dahil nasa huling panimula na tayo. Nang si Jesucristo ay namatay at nabuhay muli, narito tayo sa huling panimula kung saan makikita ang lubos na pananagumpay ng biyaya sa kasalanan. Kaya't mas mahalaga ang mga araw natin ngayon mula sa pagparito ni Jesucristo. At kung tinawag si Noe na magpakamatuwid, ganun ang panawagan sa atin sa mga araw ni Jesucristo, magpakatuwid, magpakatapat bilang iglesia. Manalangin tayo. Dakila naming Diyos, sa aming mapagbiyayang Ama, nagpapasalamat kami na may ganitong salaysay na maari naming tanggapin na makatotohanan ang mga araw ni Noe. At sa huling yugto ng aming pag-aaral nito, sa pakikipagtipan mo kay Noe, isinama mo ang pangako na magpapatuloy ang nilikha hanggang sa matupad mo ang iyong layunin. Sapagkat iingatan mo at mananatili ang paghahasik at pag-aani, ang taginit at taglamig, ang araw at gabi, ay magpapatuloy hanggang sa iyong ganapin ang iyong layunin.
At naway sa pamagitan nito ay makita namin kung paanong ikaw ang nagtutusto sa kalikasan. Hindi kumikilos ang kalikasan sa sarili nito na parang isang makina. Sa halip ang kamay mo ay bahagi ng mga nangyayari sa kalikasan. At tinatawag at hinahamon kami nito na kilalanin at hangaan ang iyong pagkilos sa kalikasan. Patawarin mo kami kung nangyayari na dumaraan mismo sa aming harapan, sa aming karanasan, ang kilos ng kalikasan at napapalampas lang namin ng walang pagkilala sa iyong pagkilos. Bigyan mo kami ng pusong sensitibo sa kilos mo sa paligid namin at gayon din maging ang kasalanan na nagpapatuloy, pangako ng tipan mo kay Noe na ikaw ang siyang magtitiyak na walang kasalanan ang siyang dadaig sa iyong layunin. Nagtakda ka ng mga kaayusan sa lipunan, naggawaran ng katarungan ang mga nagkakasala. Nawa Panginoon ay umiral ito sa aming lipunan. At kung hindi man, manalig kami na magpapatuloy pa rin ang biyaya hanggang sa ito ay manaig sa presensya ng kasalanan sa mundo. Mangyayari ito sa ikalawang pagparito ni Jesucristo, ngunit ngayon pa lamang isinugo mo ang iglesia na matapat na ipairal ang biyaya sa aming buhay at ipangaral ito at tawagin ang mga makasalanan. Mangusap ka sa mga narito na wala pa kay Jesucristo, tandaan nawa nila na sila'y nasa isang palugit na mas maikli kaysa sa ibinigay sa henerasyon ni Noe. Huwag nilang itong maliitin, huwag nilang iantala, kundi lumapit sila ngayon kay Jesucristo. Mangusap ka rin sa mga mananampalatayang narito ngunit hindi pa tumatanggap ng bautismo o hindi nagpapasakop sa isang iglesia. Naway ipakita mo ang kanilang tungkulin, tanggapin nila ito ng may kagalakan at sumunod kay Jesucristo. At kami bilang iglesia, Panginoon, yamang kami ay nasa mga huling araw, ang pinakahuling panimula kay Jesucristo. Tulungan mo kami ng pagpakatuwid. Maging babala sa amin ang isang Noe ay maaring mahulog sa matinding kasalanan at maging dahilan sa pagkakasala ng nasa kanyang paligid. Tulungan mo kami, Panginoon, na magpakatuwid bilang iglesia sa aming tungkulin na ipagpatuloy ang pangangaral biyaya hanggang sa ito ay bigyan mo ng tagumpay ayon sa iyong layunin. Salamat, Panginoon, na mula sa mga araw ni Noe, dinala mo kami sa pinakahuling panimula sa mga araw ni Jesucristo. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito ang aming panalangin. Amen.